papano. Actually, meron na may ano nahatulan. May, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang birth certificate po ay nagsasabi na walang naging problema, pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero sabi nga ninyo noon hindi pwede dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong komplikado kung kakalat ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung ballistics. Pag may nangyari pong pangyayari na may binarel o may pinatay, ang dapat po dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala mang ballistic report. Wala mang police report. Kaya pinabayaan po Ito yung talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na akong gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yung po yung kinokorek namin ngayon, ma'am. Paano nyo i-correct yan? Kung cold file yan, di cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa ICC. Yung sistema ho ngayon, basta meron hong demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ang kanya-kanyang trabaho. Dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, mas hahaba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos na. Hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito ho talaga sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ho madali, pero di kami nawawalan ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin.